Magandang umaga po sa inyong lahat ha. Nako, ang tagal natin hindi nakapag-Spokes Hour dahil itong 3 araw na nakalipas, puro live tayo. Kasama ang kapatid natin si Mahardika at saka si Ana Malindugoy at saka ang namumuno ng DDS Maisog dito sa Europe, si Ben Ripol. No? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ha? Naku na-shock naman ako dun sa mga nanood ng ating live broadcast. Siyempre, ang inaasahan natin ay matapos banggitin ni Amy Marcos yung matagal na nating inaasam-asam na po pwedeng manggaling lang sa kanya bilang isang kapatid na ang kanyang kapatid ay tunay na bangag, ang inaasahan natin ay ang pagbibitiw ng kanyang kapatid. Dahil paano pa siya magpapatuloy maging presidente, alam natin na meron siyang seryosong karamdaman. Karamdaman po yung drug addiction. So, wag na po natin siyang kasuklaman, kaawaan siguro, pero ang importante, kinakailangan magbitiw. Kasi kapag ikaw po ay merong malubhang karamdaman gaya ng drug addiction, talagang hindi mo po magagampanan ang katungkulan nyo bilang isang presidente. Alam na naman natin yan dahil yan ay sakit na malubha na nakakaapekto sa pag-iisip. Pero alam nyo po, mga konti munang mga kwento-kwento. No? Alam nyo po, naglunsad kami ng 3 araw na prayer vigil para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas itong nakalipas na Linggo, Lunes at saka Tuesday. 3 araw po yan. At ako naman po bilang isang Kristiyano ay talagang ano pang gagawin natin kay Tatay Digong kung hindi panalangin natin siya. No? Dahil mukhang yan ang kinakailangan ni Tatay Digong dahil sunod-sunod na napapasura yung mga motion ni Tatay Digong para sa kanyang interim release at para ma-dismiss na nga yung kaso niya. So ako naniniwala na bilang isang Kristiyano, sabi naman ng Panginoon, kung dalawa at mas marami pa sa inyo ay manalangin sa akin, didinggin naman ang panalangin. Kaya ang ginawa namin, maski kakaunti lang kami, dahil talaga naman pong konti yung mga true loyalists na tinataguyod ang mga Duterte dito sa Dahig. Yung mga iba, konting lamig lang, wala na. Tapos ang picture, wala na. Pero I am proud to say po na yung unang araw, meron kaming 30 katao na nagdasal at yung mga susunod na araw, yung isang araw merong 20, yung isang araw po 13. No? So yan po ay despite 6 degrees temperature sa gabi, talagang they came and we prayed. Wala pong talagang politika dun sa mga ginawa namin. Pero napakapangyarihan po talaga ng panalangin. Kasi tignan yung nangyari. Matapos yung unang araw na panalangin namin ng araw ng Linggo, ano nangyari? Kinabukasan, araw ng Lunes, nagsalita ang Amy Marcos at binanggit nga yung inaasam-asam na natin na marinig sa kanya na ang kanyang kapatid ay bangag. Now, in fairness, kailan ba natin inasahan itong si Amy Marcos? Sa totoo lang po ito, kukwento ko na sa inyo. Noong matapos po magbitiw si VP Sara as Secretary of DepEd, pilit na sinabi ni Amy Marcos na magkita-kita kami sa bahay niya sa San Juan, yung bahay ng lola niya sa San Juan. Iba pa yung bahay ng magulang niya sa San Juan. No? Doon ko nga lang nalaman na iba pa yung bahay ng lola niya sa San Juan na ginagamit na parang opisina nitong si Amy Marcos. Ito po yung day after magbitiw si Inday Sara as Secretary of Department of Education. So ito po kung hindi ako nagkakamali, 1.5 years or almost 2 years ago. Okay? Now, ito po ay more or less mga, ewan ko ba, parang June o July ata yan. No? Doon pa lang, sinabi naman niya na magsasalita na siya. In fact, kaharap pa si may isang direktor na kaharap pa siya, direct ata ang pangalan niya, no? At ang sinabi nga niya ay, Amy will tell all tungkol dun sa karamdaman ng kanyang kapatid na siya ay isang drug addict at gagawin daw ito sa isang one-on-one interview with Mel Chanco. So kami naman excited kasi talaga namang kasabay na pagbibitiw ni Inday Sara Duterte, lalabas yung katotohanan na talagang bangag nga itong si Junior. Pero hindi po nangyari. Hindi ko alam po ano nangyari. Tawag kami ng tawag kay Direktor. Ano nangyari? Magbabago daw na mag-i-interview hanggang nabaon na nga sa limot. Hindi ko alam kung bakit lumipas ang halos 2 taon bago nagsalita itong si Amy Marcos. Hindi ko po alam. Now, pero I suppose sa kanilang conversations ni VP Sara, nakwento na sa kanya na talagang bangag naman talaga si Marcos Jr. At sa atin naman, walang kaduda-duda
na talagang bangag si Marcos Jr. Kasi nga, ngwi. Kaya naman po talaga isang palatandaan. Tapos nakitaan natin siya na meron siyang powdery white substance habang nagsasalita doon sa araw ng mga bayani sa Bataan. At saka syempre, yung pulburonic video. Now, itong pagkakasalita naman ni Amy Marcos, talagang God works in mysterious ways. No? That was also the same day na natanggap ko yung notice sa IBP para sagutin ko yung reklamo ng disbarment na sinampa nitong Melvin Matibag laban sa akin dahil pinost ko nga po yung pulboronic video. So sabi ko, God really works in mysterious ways. Bakit yung revelasyon ni Amy Marcos na bangag ang kapatid niya ay ginawa on the same day na natanggap ko yung notice na ako ay maghain ng aking sagot doon sa reklamo na dapat ako ma-disbar dahil pinost ko daw ang isang peking video na nagpapakita na addict si Marcos Jr. So talagang sabi ko, thank you Lord. Kasi ngayon, ano na ngayon ang sasabihin ng IBP? Paano nila sasabihin sinungaling ako na drug addict si Marcos Jr., no? Samantalang haya na ang sariling kapatid. Napakahirap pong sabihin kasinungalingan yan. Kaya naintindihan ko na walang sinasabi ang mag-asawang Marcos ngayon na nagsasalita, itong si Sandro na nagsasabi, puro kasinungalingan yan. At ang kanyang depensa, hindi naman tunay na anak ni Marcos sa senior, yang si Amy. Mantakin nyo, sariling pamangkin, sasabihin, bastardo yung kanyang tiya na 70 plus years old. Anong klaseng tao yan? Sandro Marcos na yan. Ikaw naman ay, dako, mahiya ka naman sa sarili mo, Sandro. Wala kang tamang, proper conduct. Kaya kung saan man nag-aral, hindi ka tinuruan ng public conduct. Sabihin na natin totoo yan, na hindi naman siguro totoo yan, na hindi anak ni Marcos sa senior, si Amy Marcos. Lumaki ka pa rin, kinilala mo rin pa yan, parang tiya. Bakit mo naman lalapasanganin na ganyan? Nako, kung sa pamilya ko yan, nasampal na yan. At dapat lang talaga sampalin yan ng ganyang kabastos. No? Pero anyway, yung po yung kwento naman sa akin. No? Ang revelasyon ni Amy came after our first day of prayer, attended by 30 people dito sa The Hague, kung saan pinagdasal namin ang maagang pagpapalaya kay Tatay Digong at ang bansang Pilipinas. At sa tingin ko, sinagot ang panalangin natin. At pumasok ang Holy Spirit sa pagkatao ni Amy Marcos at sinabi na ang matagal na niyang dapat binigyan ng kumpirmasyon. Alam niyo, nagagalak ako na talaga nagsalita si Amy Marcos sa katotohanan, pero nabubuisit pa rin ako dahil bakit pa siya nag-antay ng almost 2 years later na dapat niya na niyang sinabing mas maaga pa. Kasi kung sinabi niya yan, tapos lumabas yung pulboronic video ni Maharlika, ay di matagal nang natapos itong isyong ito. Dapat siguro ngayon, mahigit 1 taon nang nakaupo sa opisina si Inday Sara, baka naiwasan pa yung pagkikidnap kay Tatay Digong. Dahil kung siya'y nagsalita 2 years ago, wala pang plano nun kung anong gagawin kay Tatay Digong. Dapat siguro natanggal na si Marcos Jr. noon. At hindi na napadala dito sa dahig si Tatay Digong. Kaya naman ang feeling ko, yun na nga, ninais na ng Panginoon na magsalita siya kasabay nung panalangin ng marami natin na makauwi na si Tatay Digong. So ngayon, pag-usapan natin, ano ngayon ang isasagot ko sa IDP? Well, alam niyo, ang sagot ko lang naman dyan, simple. Yang pulboronic video na yan, bago yan ipinili, yan po ay pina-authenticate ka. Yung isang authentication company, nagsabi, hindi yan AI, hindi lang kami po pwedeng magsulat ng certification na hindi yan AI kasi sila ay state-owned. At dahil sila ay state-owned, magkakaroon ng diplomatic ramifications. Pangalawa, dinaan po namin yan sa isang computer program to detect AI bago ko ipinost sa aking webpage. Kasi ako'y nag-iingat. Abogado ako, kinakailangan ko talaga na mag-ingat. So hindi ko po pinost yan, bagamat nanggaling yan kay Maharlika with a solemn promise na na-authenticate na yan, ayaw lang mag-issue ng certification, dinaan ko po yan sa computer program as part of my due diligence bago i-post yan para masigurado ko na hindi ako mapagbibitangan na AI ang pinopost ko dahil sino ba naman ang gusto masabihin na ikaw ay source of fake news. At in fact, sa New York po, nung ako'y nagsalita sa Maisug, pinasok ko po yan sa program na nakita ng lahat ng audience. At ang lumabas is there is no AI. Kaya nga po yung sinasabi ng NBI na
AI yan dahil sa tenga ni Marcos. Well, ang kalaban po niya na isang computer app na talagang dinevelop to detect AI. At later on, itong si Mahardika ay nakahanap po ng dalubhasa sa Los Angeles, sa Hollywood mismo. At alam naman natin, Hollywood is the filmmaking capital of the world at lahat ng mga dalubhasa dyan, pagdating sa mga videos ay nandyan sa Hollywood at nandyan po ang report. Base po sa 4 na tests, hindi po siya AI. So paano ngayon ako madidisbar? Ang aking layunin, kaya naman natin pinost yan, ay dahil nga ito ay isang impormasyon na kinakailangan ng malaman ng taong bayan dahil ito'y nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil ang drug addiction po, seryosong pagkakasakit na nakakaapekto nga sa pag-iisip ng presidente. Kaya nga po, walang solusyon ng presidente sa sunod-sunod na aberya. At ang ginagawa, nagkakamot ng ulo tuwing may malakas na bagyo, ngingiwi-ngiwi, at nagsasabi, kasalanan ng bagyo yan, hindi sumusunod sa schedule. At kinakailangan magtanong, saan ba galing ang tubig baha ng Talisay, Cebu matapos ang isang malakas na bagyo? Hindi ba yan ay mga gawain ng taong wala sa tamang pag-iisip? Resulta nga po ng malubhang kasakitan yan. So sa akin po, kaya ipinost yan, karapatan po natin yan. Yan po ay karapatan ko, kabahagi na aking malayang pananalita. At yan po isang tungkol sa isang bagay na merong karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Dahil ito po ay estado ng pag-iisip ng isang presidente na nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng lahat ng Pilipino. Kasama na pa yung issue na walang nabibigay na solusyon para sa problema ng kagutuman, ng kawalan ng trabaho, mababang sweldo, kasama na rin po yung pagkakaladkad sa ating bansa sa kuko ng gera na wala naman tayong interes. Bukod pa doon sa sinasabi natin ng ating saligang batas na talagang pinagbabawal po na tayo po ay makisali sa isang gera bilang kabahagi ng ating panlabas na relasyon. So yan po ay unconstitutional kung tayo'y kakalagkarin sa gera na wala naman tayong interes. Bukod sa pagiging illegal sa larangan ng international law because that is the crime of aggression. So ano pong naramdaman ko nung nagsalita finally si Amy? Well, I feel vindicated. I feel na tama lang po na linabas natin yung pulvoronic video na yan dahil kinakailangan na malaman ng taong bayan ang katotohanan kung ang presidente nga ay bangag. At bagamat ayaw pa rin niyang mag-hair follicle test hanggang ngayon, yung sinabi ni Amy Marcos na kumpirmado niya na matagal nang gumagamit ng cocaine at marijuana ang kanyang kapatid is a vindication, 100%. Kaya nga po hindi ko alam kung sasagot pa ako dun sa disbarment complaint na yan. Public knowledge na naman ang sinabi ng kapatid. At alam natin ang importansya ng mga video na nagpapakita na siya sumisinghot ng powdery white substance kasi nga po, yan ay kinakailangan ng kasagutan galing mismo sa presidente kung yan ba ay may katotohanan o wala. Nung minsan, sinabi niya, I will not even respond. I will not dignify that allegation with an answer. Yan lang po ang sagot ng Marcos Jr. Hindi niya sinasabing AI yan. Hindi niya sinasabing kasunungalingan yan. Ang sinasabi niya, I will not dignify that with any response. Pwede ba yun? Seryoso yung pinapakita ng pulboronic video na gumagamit siya ng pinagbabawal ng gamot tapos sasabihin niya, I will not dignify that with any response. Hindi po. Karapatan naming malaman. Kung ikaw ay mayroong karamdaman na makakaapekto sa iyong pagtugon sa iyong mga katungkulin bilang isang pinakamataas na opisyalis ng bayan. At ngayon po, binigyan ng kumpirmasyon ng sarili mong kapatid na kasama mo buong buhay mo na ikaw ay bangag. At ang nakakatawa ngayon, wala ka pa rin sinasabi. Yung anak mo nagsabi na kasinungalingan at hindi daw niya tuloy na inatiya yung iyong kapatid. Dapat yan sampalin mo. Bastos. Bangag ka na nga daw, sabi ng kapatid mo, bastos pa yung anak mo. Sampalin mo yan. Hindi ganyan ang asal Pilipino. Rinirespeto natin ang mga nakakatanda, lalong-lalo na kung kinilala natin na kamag-anak at malapit na kamag-anak pa bilang isang tiya. Ako, hindi ako masyado fan ni Amy Marcos, pero feeling ko, dapat masampal yung Sandro na yan dahil sa kanyang pinagsasabi laban sa Amy.
So ngayon, alam na natin ang katotohanan. Ano ngayon ang gagawin nyo, Pilipinas? Huwag na nating antayin, mag-resign yan. Hindi magre-resign nga daw yan. Kahit anong gawin nyo, makapal. At talagang kapituko sa kapangyarihan. Hindi ko po alam kung tama yung nababasa ko sa internet na kasagutan ni Lisa Araneta Marcos. Kumbaga ang sinabi niya, kasing fake yan, kasing fake ng mukha ni Amy Marcos na retokado. Ang babaw ng sagot mo, Lisa Araneta Marcos, mahiya ka, abogada ka pa naman. Ang aligasyon, ang pinakamataas na presidente sa Pilipinas, na opisyalis sa Pilipinas, wala sa tamang pag-iisip dahil sa droga. Ang sagot mo, retokadong mukha ni Amy, inggit ka lang. Siguro kinakailangan din magparitoke ka ng mukha mo. At dahil ikaw ay naiinggit at wala kang lakas na loob na baguhin ang mukha mo, nagagalit ka kay Amy. Pero hindi ganyan ang sagot na kinakailangan ng taong bayan. Ang sagot is, ano ang katotohanan? Dahil kung yan ay totoo, siguro naman mapapatawad ka ng sambayan ng Pilipino kung ikaw ay magpapagamot at magpapahinga gaya ng payo ng iyong manang Amy. So ako, well, una-una sa IBP, sige po, sasagot ako. Pero alam niyo na po ang kasagutan ko. Bago ko po sinow yan sa aking Facebook, inassure po ako na authenticated siya at ako mismo gumawa ng paraan para ma-verify ko authenticated siya. Gumamit ako ng computer app at ipinost ko yan. Intention ko para sabihin ng presidente ang totoo dahil tayo ay merong karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At itong revelasyon ni Amy Marcos nagbibigay kumpirmasyon na meron kang karamdaman. At kapag ikay ay nagpumilit na hindi bumitiw sa pwesto, ayan na po ang problema. Kasi unang-una, merong remedyo po dyan. Meron na nagsampa sa Korte Suprema na kinakailangan isa publiko mo estado na iyong kalusugan. At ang drug addiction nga po ay isang malubhang kalusugan. Pwede kang pagbutuhan ngayon ng kabinete kung meron ka pang sapat na kakayahan mamuno. Siguro imposible mangyari yan dahil syempre ang gabinete ang in-appoint mo kapituko rin sa mga posisyon at nag-i-enjoy dahil ano ba naman ang mangyayari sa mga opisyalis, mga cabinet members na isang presidente na kinilala sa buong daigdig, na kabahagi ng pamilya na pinakakorap sa buong daigdig. Guinness Book of World Records pa nga yan. O di ba? So, siguro malabo mangyari yon. Pero nandyan din ang proseso ng impeachment at ako, alam ko ngayon, binibili na naman nila ang boto ng mga kongresista dahil hindi pa na ipapasa ang pantaon ng budget for 2026. Pero sa tingin ko naman po, ang mga politiko, bagamat kaka-eleksyon lang, magaling pong radar niyan sa public opinion. Alam nila, bilang na talaga ang araw ng presidente. So kung hindi ka magbibitiw, posible po talaga ikaw ay ma-impeach. At anong magiging testigo? Sino magiging testigo laban sa'yo? Unang-una, yung pulboronic video na pinakita ko. At saka yung expert witness na mag-authenticate niyan. Meron nga pala akong expert witness na isasabit ko rin sa IBP. O pangalawa, sino pa? Si Manang Amy. At pangatlo, o-orderan na ng hukuman ng impeachment court na magpa-hair follicle test. Ewan ko lang kung kaya niyan tumigil mag-cocaine para wala ng trace of cocaine sa kanyang sistema pag nag-hair follicle test. Pero ang tingin ko nga, yung sinasabi ni Amy Marcos na nagma-microdosing pa sila, hindi po talaga nila kaya na mabuhay miski isang araw na walang cocaine. Mabuti na lang, marami silang kubra galing sa kabadang bayan dahil mahal na mahal po ang cocaine. Na bukod pa doon sa estado ng pag-iisip ng ating presidente, marami pong mga pangalan na nabanggit si Manang Amy. Yung mga nabanggit na mga pangalan, nasa ng inyong mga denial. Dahil pag tayo umabot sa isang impeachment hearing, isa-isa kayong ipatatawag. Sa tingin ninyo, kakayanin ng mga negosyo ninyo ang ganitong public scrutiny kung kayo ay mga adik? Ang aking suhestyon, mag-statement na kayo, mag-under oath na kayo, aminin nyo na ang inyong mga pagiging adik, kayo'y magpa-rehab na and stand by the truth. Kasi it's not fair to shareholders of your companies kung malalaman talaga ang totoo ang mga sinasabi ni Amy Marcos. At sino ba naman sa atin ngayon na magdududa na tama ang sinasabi ni Amy Marcos? Alam mo, ramdam ko yung sakit
habang nagsasalita si Amy Marcos. At ang pinakanasaktan siya doon sa katotohanan na inalok mismo ni Lisa Araneta Marcos at ni Sandro Marcos ang sariling anak ni Amy Marcos para nga mag-cocaine. Huwag kang magagalit man ng Amy. Sana hindi pa nagtagumpay si Lisa Marcos at si Sandro tungkol dito. Pero marami nagsasabi, at least may isa ka ng anak, mukhang nalulung na dahil nga sa impluensya ni Lisa Araneta Marcos at ni Sandro Marcos. Yung pag-aalok yan po'y consistent din sa sinabi nung isang girlfriend ng nabanggit ni Manang Amy, si Tony Boy Florendo. O, di ba? Ang girlfriend niya, nagsabi rin, inalok siya ni Lisa Araneta Marcos sa bahay mismo ng mga Marcoses sa Nara Street, Forbes Park. Si Cathy Binag, ng shabu, at nang siya'y tumanggi, nataranta di umano ang Lisa Marcos. Di ba yan ay koroborasyon? So ulitin ko po para doon sa kaso ko. Unang-una, ang suspecha na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot nanggaling mismo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Enero 2024, sa launch ng Maisog, kinumpirma niya na yung sinasabi niyang kandidato dati para sa presidente na nagpupulburon sa Davao base sa impormasyon na binigay sa kanya ng PIDEA ay si Ferdinand Marcos. First source, Rodrigo Roa Duterte. Ito yung dahilan kung bakit talaga nagplano sila para patalsikin at ipakulong sa dahig ang Tatay Digong. Pangalawa, Agent Morales, lumutang na meron siyang confidential source na nagsasabi na nagpupulburon itong Marcos Jr. sa isang condominium kasamang isang aktres sa Makati. Yung aktres na yon, Maricel Soriano, nabanggit din ni Amy Marcos. Number 3, the pulburon video na authenticated by experts. At number 4, Amy Marcos, sister no less of the President. Siguro, tatapusin ko na itong aking spokes hour for the day with an appeal kay Marcos Jr. Pagsamantalahan niyo po ang pagiging magpatawad ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung aaminin ninyo na meron kayong seryosong karamdaman na drug addiction at kayo po ay magpapagamot at magpaparehab. Pero ngayon po, you owe it to this nation. When you ran for president and took the oath as president, sinabi nyo, tataguyod yung saligang batas. Kasama na yung prohibisyon sa paggamit ng pinagbabawal na droga. You owe it to the president, yung oath mo na gagawin mong lahat para ma-discharge ang iyong katungkulan. At yung pagiging addict, yan ay balakid sa pagpapatupad ng iyong mga katungkulan. So you now have a duty as a Filipino, as a patriot. Resign. Alam ko, ayaw mo kay Inday Sara. Bakit mo kasi siya pinili as Vice President? Alam mo naman, bilang isang drug addict, na darating ang punto na baka ka ma-expose as drug addict. Pero pinili mo si Inday Sara Duterte to be your running mate, knowing na pag ikaw ay nabuking at kinakailangan ka na bumitiw as President, si Inday Sara magiging Presidente. Hindi perfecto si Inday Sara, I can tell you that, because she is a human being. But she is the constitutional successor. Ikaw mismo ang pumili sa kanya para maging Vice President. Dahil alam mo, despite the fact na alam mo, na posible mabubuking ang pagiging addict mo at kinakailangan mo mag-resign. Ibigay mo na kay Inday Sara without a fight. Dahil kung hindi, baka hindi ka na mapagpatawad ng mga Pilipino at tuluyang ka nang parusahan dahil sa iyong pagtataksil, pagiging addict na dahilan na hindi mo magampan ang mga katungkulan mo. At ang Pilipinas na yon ay narito sa kanakondisyon, pinakamahinang piso, pinakamahinang stock exchange, pinakamatinding kagutuman. Lahat yan, kasalanan mo dahil wala ka sa tamang pag-iisip. Inuulit ko, pagsamantalahan mo na ang pagiging mapagpatawad ng Pilipino, mapayapa ka na magbitiw sa pwesto at ibigay ang pagiging presidente kay Inday Sara Duterte. I'm afraid na kung ikay magmamatigas din ang sambayan ng Pilipino.
mararamdaman mo ang hagupit ng Pilipino, hindi lang dahil sa kawalangiang ginawa mo, kundi sa kawalangian ng ginawa ng iyong ama at ng inyong buong angkan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Paulit-ulit ko pong sinasabi, mahal ko po ang Pilipinas. Ito lang po, tanging lupa kong sinilangan. Napakadami ko ng pagkakataon para magbago ng aking citizenship. Pilipinas lang po ang aking mahal. At sa tingin ko naman, bagamat ako'y galit na galit kay Marcos Jr., mahal din niya ang Pilipinas. At kung tunay niyang mahal ang Pilipinas, siya po'y magbibitiw na sa pwesto. Salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have.